Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay mga salita na bibigyan ninyo ng kahulugan mula sa sanaysay na ang 4 na buwan ko sa Espanya. Naganda ako dito ng 5 lugar at kada lugar ay naglalaman ng pangungusap at kada pangungusap ay naglalaman ng salita na bibigyan ninyo ng kahulugan. Huwag mag-alala dahil mayroon namang pagpipilian. Pipili na ako ng unang lugar. Ito ay ang The Alhambra and General Life Gardens. Makikita sa kanilang mga museo at mga lumang gusali ang mayamang kasaysayang nag-uugat pa sa malayong nakaraan. Ang salitang nag-uugat ay may kasing kahulugan na nagmumula. Ayan. Sumunod, Sagrada Familia, isa rin to sa magagandang pasyalan sa bansang Espanya. Ang mga lalaki ay nakikipagtagisan ng lakas sa mga toro sa isinasagawa nilang bullfight. Ang salitang nakikipagtagisan ay nangangahulugang nakikipagpaligsahan. Ikatlong pangungusap, Seville Cathedral. Ang paa ng mga mananayaw ay singgaan ng hangin at hindi halos lumalapat sa sahig. Kapag sinabi nating lumalapat, ito ay kasing kahulugan ng sumasayad. Ika-4, Prado and Paseo del Artes. Ang isang kaugaliang natatangi sa mga Espanyol ay ang paglalaan nila ng 3 oras sa pananghalian at pagsisiesta. Ang salitang nagtatangi ay nangangahulugang naiiba. Panghuli ang Santiago de Compostela Cathedral. Maraming putahe ang kanilang inihahanda sa tanghaliang tinatawag nilang La Cena. Ang salitang putahe ay kasing kahulugan ng salitang ulam. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!